Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating Biblia sa ating Bible reading, Deuteronomy chapter 6 hanggang chapter 7. Ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin, na siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salinlahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo habang inyong buhay. Kaya nga, pakinggan ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayo'y sasagana kayo at darami ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong, sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Titira kayo sa mga tahanan ng sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga ulibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at masagana na sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto, sa bayan ng pagkaalipin. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Paglingkuran ninyo siya at sa kanyang pangalan kayo manumpa. Huwag kayong maglilingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bayang pupuntahan ninyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Kapag sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, magagalit siya sa inyo at lilipulin niya kayong lahat. Huwag ninyong subukin si Yahweh na inyong Diyos, tulad ng ginawa ninyo sa Masa. Sundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Gawin ninyo kung ano ang tama at mabuti sa paningin ni Yahweh, at mamumuhay kayong matiwasay. Masasakop ninyo ang lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Mapapalayas ninyo ang inyong mga kaaway tulad ng pangako niya sa inyo. Kapag dumating ang araw na itanong ng inyong mga anak kung bakit kayo binigyan ni Yahweh ng kautusan at mga tuntunin, ganito ang sabihin ninyo. Noong araw inalipin kami ng paraon sa Ehipto. Pinalaya kami roon ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nasaksihan namin ang maraming kababalaghang ginawa niya laban sa paraon at sa mga Ehipsyo. Inilabas niya kami sa Ehipsyo upang dalhin sa lupaing pangako niya sa ating mga ninuno. Ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntuning ito upang magtaglay kami ng takot sa kanya. Sa ganoon, sasagana tayo at iingatan niyang tulad ng ginagawa niya sa atin ngayon. Kalulugdan tayo ng Diyos nating si Yahweh kung susundin natin ng buong katapatan ang lahat ang ipinag-utos niya sa atin. Pumunta na po tayo sa chapter 7. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, at kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauuna sa inyo roon, Heteo, Gergeseo, Amoreo, Cananeo, Perizeo, Hivita at Jebuseo, mga bansang mas malakas at mas makapangyarihan kaysa inyo. At kapag sila ay ipinaubayan na ni Yahweh sa inyo, lipulin ninyo silang lahat. Huwag ninyo silang kaawaan at huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak, ang kanilang mga anak, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag nagkaganoon, nagagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanyang lilipulin.
Kaya nga, gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagputol-putulin ang kanilang mga sinasambang haligi, durugin ang mga imahen ng kanilang Diyos-Diyosang si Asherah, at sunugin ang mga Diyos-Diyosan. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pinili niya kayo at inibig. Hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakakaunti sa lahat. Pinili kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya't pakatatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 saling lahi. Verse 10, subalit nililipol niya ang lahat ng namumuhi sa kanya. Hindi makakaligtas sa kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Kung taos-puso ninyong susundin ang mga utos na ito, tutuparin naman ni Yahweh ang kanyang kasunduan. At patuloy niya kayong iibigin tulad ng ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Iibigin, pagpapalain, at pararamihin niya kayo. Magkakaroon kayo ng maraming anak at bibigyan ng masaganang ani, inumin at langis. Pararamihin niya ang inyong mga hayop. Tutuparin niya ito pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Pagpapalain niya kayo ng higit sa alinmang bansa. Walang magiging baog sa inyo, maging tao man o maging alagang hayop man. Ilalayo niya kayo sa mga karamdaman. Alinman sa mga sakit na ipinaranas sa mga Ehipsyo ay hindi niya padadapuin sa inyo, kundi sa inyong mga kaaway. Pupuksain ninyo ang lahat ng bansang ipapasakop ni Yahweh na inyong Diyos sa inyo. Huwag ninyo silang kaawaan, huwag din ninyong sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Iyan ang patibong na naghihintay sa inyo roon. Huwag ninyong ikbahala kung paano ninyo matatalo ang mga mas makapangyarihang bansang ito. Huwag kayong matatakot sa kanila. Alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Paraon at sa buong Ehipto. Ang malalagim na salot na kanya ipinadala at ang mga kababalaghang ipinakita niya nang ilabas niya kayo roon. Ganoon din ang gagawin niya sa mga taong iyan na kinakatakutan nyo. Verse 20, maliban dyan, si Yahweh na inyong Diyos ay magpapadala ng kaguluhan sa kanila hanggang sa lubusang malipol, pati iyong mga nakapagtago at ang mga pugante. Hindi kayo dapat matakot sa kanila sapagkat kasama ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh, ang dakila at makapangyarihang Diyos. Unti-unti silang lilipulin ni Yahweh, hindi sila uubusin agad at baka hindi ninyo makaya ang mababangis na hayop. Ngunit tiyak na ipapasakop sila sa inyo ni Yahweh. Sila'y lilituhin niya sa matinding takot hanggang sa lubusang malipol. Ipapabihag niya sa inyo ang kanilang mga hari. Ibabaunin niyo sila sa limot. Isa man sa kanila'y walang makakatalo sa inyo hanggang sa malipol ninyo sila. Sunugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong pagnanasaan ang mga pilak o gintong ginagamit sa mga iyon, sapagkat ito ang magiging patibong sa inyo dahil iyon ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Last verse na tayo, 26. Huwag kayong mag-uuwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam sapagkat iyon ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan ay sinumpa, kaya dapat ituring na kasuklam-suklam. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Mga kapatid, anong matututunan natin dito? Actually, napakarami . Una sa lahat, nandito yung pinakadakilang utos. The greatest commandment. Ano yun? Yun yung ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Hindi ibigin ng konti . Iibigin mo siya ng buong puso.
buong kaluluwa at buong lakas. Sa verse 5, Deuteronomy 6 verse 5, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Napakahalaga nun, mga kapatid. Hindi gusto ni Yahweh na mahalin mo siya na pangalawa o pangatlo o panghuli. Ang gusto niya, kung meron kang mamahalin na pinakamataas sa lahat, siya yon. At sa verse 6, mahalagang ang mga utos niya ay itanim natin sa ating puso. Ibig sabihin, alam natin, gagawin natin. At hindi pwedeng matapos sa atin. Sabi sa verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. Ibig sabihin lang, lahat ng pagkakataon, samantalahin mo na makapagturo ka sa kanila, sa iyong mga anak. Sa verse 8 and 9, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Ibig sabihin, kahit yung mga decorations mo sa bahay, mahalaga na Word of God pa rin yung nandun eh. O kahit yung mga suot-suot mo sa iyong katawan, ay nagpapaalala sa iyo ng mga salita ng Diyos, ng mga utos ng Diyos na dapat mong sundin. Pag pinagpala na tayo ng Diyos, mahalaga na huwag natin siyang kalimutan. Hindi gusto ng Diyos na minahal mo yung blessing. Sobra-sobrang minahal mo yung blessing. Pero ang Diyos na nagbigay sa iyo ng blessing ay hindi mo minahal. Napakahalaga na pahalagahan mo yung nagbigay kesa doon sa ibinigay niya sa iyo. Pag ikaw ay pinagpala na ng Diyos, pakatandaan mo na sa Diyos galing ang mga bagay na yan. Hindi pwedeng mas pahalagahan mo yan. Wala akong oras sumamba sa Diyos kasi busy ako. Napakarami kong dapat na gawin. Napakarami kong dapat na isipin. Meron bang mas hahalaga pa sa Diyos? Meron po ba? Siyempre wala na. Napakahalaga na ilagay natin ang Diyos kung saan siya nararapat. Siya ang number 1. Sabihin po natin, number 1. Hindi siya yung pangalawa, kundi siya ang number 1. Mahalaga rin na sabi sa verse 16, huwag ninyong subukin si Yahweh na inyong Diyos, tulad ng ginawa ninyo sa Masa. So, hindi gusto ng Diyos na subukin natin siya. Sige nga, subukan ko nga lumabas. Di ba, quarantine ngayon? Tignan ko nga kung iingatan nga ako ng Diyos. Hindi, huwag mong gawin yun. Huwag mong gawin yun. Binigyan ka ng Diyos ng kaisipan, ng karunungan, at ng pusong masunurin sa Kanya. Yun ang dapat mong gawin. Amen? Yung mga kautusan ng Diyos, ibinigay sa atin yan para sundin natin. Para meron tayong guide kung ano ang dapat nating gawin. Sa verse or sa chapter 7, napakahalaga dito sa verse 3 ng pag-aasawa. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak. Okay? Sa atin ngayon, hindi natin gusto na tayo na mananampalataya o ang mga anak natin ay makapangasawa ng isang hindi mananampalataya. Hindi yun dahil sa hindi lang natin gusto. Kundi iyon po ay utos din ng Diyos. Sa verse 3, ulitin natin,
Deuteronomy 7:3, huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak. Bakit? Verse 4, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag nagkaganoon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanyang lilipulin agad. Mga kapatid, nakita ko na to yung dating youth na president pa noon o kaya naman active nung nakapangasawa ng unbeliever, natangain ng unbeliever, bumalik sa relihiyon, nawala sa piling ng Panginoon. So, tandaan natin, bagamat ito ay sinabi sa Israel, tandaan din natin na tayo din ay bayan ng Diyos. At hindi nagbago yun Sa New Testament makikita natin, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Pero hanggang ngayon, napakarami pa rin sumusuway. Sana sundin na lang natin yung utos ng Diyos. Kasi yun ay para naman sa ating kabutihan. Ng mga magulang, sabihan ng mga anak. Yung mga anak naman, sana magkaroon ng sariling pagmamahal sa Diyos. Kahit hindi ka nasabihan ng magulang mo, dapat alam mo ang utos ng Diyos. Magagalit ang Diyos Hindi dahil sa hindi niya type yung type mo, hindi kundi kasi ilalayo ka niya sa Diyos. Kung gusto mo, akayin mo sa Panginoon muna yung tao na yan. At tiyakin mo, talagang anak na ng Diyos yan, na born again na water baptized na, at nakita mo yung pagbabago sa kanya. Patunayan, kumbaga may proof na talagang anak na siya ng Diyos. And then, pwede ka na sigurong makipagrelasyon sa kanya. Pwede mo na maging girlfriend o boyfriend. Mga kapatid, sundin natin ito. Napakahalaga na tayo ay may pagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong isip at buong lakas. Kasi kapag meron tayo nun, siguradong susundin natin ang Diyos. Sa verse 5, mahalaga na gibain, sirain, sunugin yung mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, hindi mo dapat yun ilagay sa bahay mo. Tama po ba? Doon sa dulong-dulong verse, sige, punta muna tayo doon sa verse 25 and 26, Deuteronomy 7. 25, sunugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong pagnanasaan ang mga pilak o gintong ginamit sa mga iyon, sapagkat ito ang magiging patibong sa inyo. Dahil iyon ay kasuklam-suklam kay Yahweh. 26, huwag kayong mag-uuwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam, sapagkat iyon ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Tandaan natin yun. Tignan natin yung ating bahay. Baka ang dami diyang mga Diyos-Diyosan ng iba't ibang mga bansa. Matutuwa ba ang Diyos? Ano ang tingin ng Diyos sa mga bagay na yan? Kasuklam-suklam. At magdadala yan ng sumpa sa iyo. Hindi ka lugod-lugod yan kay Lord. Sabi sa 25, ito ang magiging patibong sa inyo dahil iyon ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Okay? 26, huwag kayong mag-uuwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam, sapagkat iyon ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Napakalinaw nun kapahamakan mo. Kaya huwag ka magdadala ng mga bagay na curse o mga idols ng ibang bansa o ng bansa natin. Lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan ay sinumpa. Take note of that. Nasa verse 26 yon. Lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan ay sinumpa. Cursed. Kaya dapat ituring
nakasuklam. Suklam. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng ibang kaisipan na ito ang maganda to, ay paswerte daw to, ay nako mga kapatid, walang ibang magpapala sa atin kundi ang Diyos. Hindi ang mga Diyos-Diyosan, may kasama yang sumpa. Tandaan natin yon. Cursed ang mga Diyos-Diyosan. Pag dinala mo yan sa bahay mo, nagdadala ka ng sumpa sa bahay mo. Kasuklam sa Diyos ang mga bagay na yan. Tayo po'y manalangin. Lord, pagpalain mo po ang mga salita mo amin na pag-aralan. Nawa hindi lamang namin ito narinig, kundi aming itong ipamuhay. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang kataas-taasang papurit pagsamba. In Jesus' name. Mga kapatid, hindi pa po tayo tapos. Aawit pa tayo sa Panginoon at mag-i-intercede pa tayo. So, dyan lang po kayo.